Tahimik na nanunuluyan. Hindi mo napapansin ang nararamdaman. Dahan-dahan, unti-unti, pumapatay. Minsan mabilis, minsan mabagal, minsan palihim, minsan agresibo. Nakakahawa. Walang pinipili, bata man o matanda, salbahe o inosente. Ano ito? Ito ang tinatawag na Human Immunodeficiency Virus o HIV. Isang sakit na naisideklara ng Department of Health na National Public Health Emergency dahil sa patuloy at mabilis na pagtaas ng mga kaso ng HIV sa ating bansa. Ayon sa Department of Health, 57 ang naitatalang bagong kaso ng HIV bawat araw mula January hanggang April 2025. Ayon sa World Health Organization, Pilipinas ang bansa sa buong Asia-Pacific region na pinakamabilis na kumalat ang HIV. Tinatayang aabot sa mahigit 250,000 ang mga taong magkakasakit ng HIV sa Pilipinas ngayong taong 2025. Bakit tayo dapat mabahala sa datos na ito? Dahil ang HIV ay isang virus na maaaring humuntong sa sakit na AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome na hindi na nagagamot, nakamamatay. Paano ba nagkakaroon ng isang tao ng HIV at paano makakaiwas dito? Hindi naman dapat pandirihan ang taong may sakit ng HIV at AIDS. Huwag din nating ituring na tabu ang HIV. Dapat itong pag-usapan, pag-isipan, para maagapan at masugpo. Itigil ang diskriminasyon at pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa HIV at AIDS. Pag-isipan natin ito. Magandang gabi, ako po si Joshua Lidasan para sa Isip Isak. Malayo pa po ang World AIDS Day. Sa December 1 pa po yan. Pero bakit natin kailangan pag-usapan ngayon na ang usapin tungkol sa HIV at AIDS? Umabot na sa 6,703 ang recorded na HIV case sa Pilipinas sa loob lamang ng 4 na buwan. Itong January hanggang April 2025 na datos, nalaman namin na 80% sa datos na ito ay mga kabataan mula 15 years old hanggang 34 years old. Nakakabahala po ito. Kaya ang sakit na HIV at AIDS muna ang pag-uusapan natin ngayon. Sa susunod na episode na lang po natin pag-uusapan ang HIV at AIDS ng ating lipunan. Iyan ay sa gitna ng usapin ng impeachment ni Vice Presidente Duterte. Kasama po natin ngayon si Dr. Louie Ocampo, ang Country Director ng UNAIDS o Joint United Nations Program on HIV and AIDS sa Pilipinas. Si Dr. Louie po ay may malawak na karanasan sa public health. Naging Chief of Medical Professional Staff siya sa Department of Health sa Palawan. Tinatag niya rin ang Palawan and Puerto Princesa Cities Local AIDS Council. Nag-aral po siya ng medisina sa pamantasan ng lungsod ng Maynila at kumuha ng master's degree sa Public Health and Management in Hospital Administration sa Universidad ng Pilipinas. Maraming salamat po, Dr. Ocampo, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon para sa programang Isip Isak. Magandang gabi, Joshua, at maraming salamat din sa pag-imbita dito sa inyong programa. Tama ka, no? Mainit-init na dapat pag-usapan yung issue ng HIV sa Pilipinas dahil ito ay patuloy na tumataas. In fact, the Department of Health is calling for the President of the Philippines to declare HIV as a national public health emergency, considering that we have breached yung 500% increase no this year. Although I have to mention na yung figures na to ay hindi lang naman natin nakita this year. Yung trend ng pagtaas ay nakita na natin since 2017, pumalo na tayo dun sa 100% increase. And because nga every year tumataas tayo, that only means we cannot catch up dun sa rate ng transmission. Ibig sabihin, the prevention efforts, the prevention interventions that we have in place are not catching up with the number of new transmissions that is happening, no? So, and kaya kailangan natin ng pagtulong-tulungan, no, na i-control yung pagdami ng HIV. Right.
And ayon po pala kay DOH Secretary, no, Dr. Herbosa, ang Pilipinas daw ang may pinakamataas na bilang ng bagong kaso in HIV sa Western Pacific region. And gaya ng nabanggit, malaking porsyento po nito ay mula sa mga MSM o men who have sex with men. Ang bansa rin ay isa sa pinakamababang kaso ng HIV pero mabilis naman ang pagtaas ng kaso ng HIV. Kaya ano sa palagay po ninyo, ano ang mga dahilan ng mabilis na pagkalat nito ngayon sa ating bansa? Especially since this was a trend already for the past few years, Mhm. no? Yeah, so tama, no? So, ano ba yung mga dahilan kung bakit patuloy na tumataas yung bilang ng kaso, which is also, if you know, look down, look deeper, dumadami yung bilang ng kaso dahil dumadami din yung um, bagong infections. Okay? And this means that our prevention efforts are failing us. Ibig sabihin, hindi nagwo-work. Ano ba yung mga prevention interventions that we have in place? Condom, for example. Napakabisa, napakamurang paraan para masugpo ang pagdami ng HIV, hindi lang HIV, kapag kasama na rin dito at ang iba't iba pang uri ng sexually transmitted infections, no? And pregnancy as well, no? Unwanted pregnancy. So, base dun sa pag-aaral na ginawa natin ng Department of Health in partnership with the Epidemiology Bureau, at ito rin ay sinugandahan, no, nung datos na pinakita dun sa Young Adult Fertility Survey that was conducted by the national government. Napakababa ng porsyento ng mga kabataan natin ang gumagamit consistently ng condom. Nasa less than quarter lang, no? A third actually, less than one third of our sexually active young populations are using condom. So, isang-isa yan, no? Kaya kung walang proteksyon, talagang malaki yung tsansa na ma-transmit yung iba't ibang uri ng sexually transmitted infection. The other factor is the low proportion of young people having the correct knowledge on HIV prevention and transmission. So again, yung datos na nagsasabi dun sa survey na ginawa, only about 39% of the young people ang merong komprehensibong kaalaman patungkol sa HIV prevention and transmission. And this low level of knowledge translate into a behavior na hindi protective. Ibig sabihin, since how do you expect a young person to have a protective behavior, meaning, you know, using condom or not engaging in multiple sexual partners, risky sexual activity, kung hindi naman nila alam yung knowledge around how to protect themselves, hindi siya magta-translate into a good behavior, right? So, kaya yung foundation actually ng magandang behavior comes from a strong knowledge, no? So, wala yung knowledge na yun. So, this is now a question, ano ba ang itinuturo natin sa mga kabataan natin? I'm sure maraming household na tabu pa rin pag-usapan yung sex, including sex education sa kanilang tahanan. And ang next layer sana nung opportunity, no, na pag-usapan sa mga eskwelahan, pero at ito din yung sinasabi ng batas na dapat yung RA 11166 natin, ito yung HIV Prevention Act of 2018, sinasabi na dapat ay merong comprehensive sexuality education, age appropriate na itinuturo sa lahat ng paaralan. Pero hindi natin alam kung gaano kalalim at kung lahat ba ng eskwelahan ay, you know,
tinuturo yung komprehensibong sexuality education. So, kasi parang based dun nga sa survey na kinandak natin, hindi siya nagta-translate into numbers. So, baka kailangan nating i-review how are we implementing the comprehensive sexuality education, which includes HIV knowledge on prevention and transmission. And ano ba yung ginagawa natin in terms of promoting condom? I know very sensitive and tricky yung conversation around condom because of religion. Pero, I can say now that the trend will not stop to increase if we will not strengthen our prevention efforts. So yun kasi yung unang dahilan. And the other prevention strategy that I would like to share, yung treatment as prevention natin, Joshua, meaning if you are diagnosed with HIV and you start treatment immediately and taking the medications consistently, which we call antiretroviral drug, no? At some point, if you're consistently taking your medications, the virus will be suppressed. Ibig sabihin, hindi na siya dadami, it will not multiply, it will become undetectable, meaning hindi na siya ma-detect ng mga laboratory equipment natin dahil sa sobrang baba na. And if you become undetectable, you become untransmittable. Ibig sabihin nun, you cannot transmit the virus anymore even if you have HIV because hindi na siya wala nang sufficient number circulating in your blood and body fluids to infect other people. So kahit na with unprotected sex, you cannot transmit the virus anymore. Okay? So because of the very low levels, no, or undetectable na siya, hindi na talaga siya ma-detect sa blood. So in that way, treatment now becomes a prevention strategy as well. Ito yung tinatawag natin na U equals U. So kailangan lang natin palakasin. Itong mga programa na to, nandito naman na sa atin. It's just that we need more support, funding support from the government to scale up yung mga programa na nabanggit. Right. Maraming salamat, no? And if I got it right, 1/3 lang po sa mga sexually active ay gumagamit ng condom. 39% ang may knowledge on HIV orientation and transmission. And ngayon, parang using HIV treatment as prevention in the first place. Kaya bukod sa treatment prevention, might we ask, ano nga pa bang iba pang mga ginagawa or plano ng government para hindi lamang, I guess, tumaas ang awareness but also to really stop ang pagkakalat ng HIV. Okay. So tamang-tama, no? Bukod dun sa condom na nabanggit ko, meron tayo ngayong innovation, no? Ito yung tinatawag na pre-exposure prophylaxis. Ito ay isang klase ng gamot na iniinom ng isang taong negative, HIV negative, engaging in high-risk behavior. Okay? So, isa siyang pill, okay, na naiinumin, no, ng isang taong negatibo to protect himself from getting infected. So, right now, yan po ay meron na tayo dun sa ating mga social hygiene clinics across the country. At libre po yan na ibinibigay ng gobyerno. Kailangan lang po kayo magtanong, magpa-HIV test kasi importante po, no, ang yung HIV testing, lagi kong sinasabi, ito yung entry point for you to avail of the cascade of care, yung services. If it turns out negative, for example, so you are eligible for preventive interventions like PrEP, condom, and lubes. Yan. Now, kung positive naman yung result, it doesn't end there. So, we can already start immediately treatment, no? And sabi ko nga, all of this are being provided for free by the government, no? And kung ikaw ay positive, ang goal mo ay ma-achieve yung
pagiging undetectable. Kasi by doing that, you empower yourself, parang pareho na rin kayo ng opportunity with someone negative. You can do whatever you want in your life. You can you know continue working, school, for example, and even have a partner or even start a family. Kasi meron na tayong tinatawag, no, kahit na couple, for example, kung zero discordant man or yung isang partner ay negative, yung isang positive, and they want to have kids, pwede na, mangyayari na to na yung bata ay hindi, yung partner ay hindi mahahawa at yung magiging anak ay hindi rin mahahawa, no? So, pwedeng-pwede as long as you start your treatment, you stay, with your regimen, and then you achieve your undetectable status. Yeah. Doc, for our viewers, can we just repeat ano yung name ng medicine? Pre-exposure prophylaxis or PrEP. PrEP, pre-exposure PrEP. prophylaxis. And may side effects po ba yung pills, Doc? And saan kaya kami makaka-avail if this is free? Like any other drugs, no? May lahat ng drugs, even paracetamol can have a side effects, no? So, huwag kayong matakot sa side effects. Yung side effects are mild. Minsan meron lang mild rash or pwedeng magkaroon ng gastric irritation, may sakit lang ng konti. Pero lahat ng mga minor na side effect nawawala naman kaagad, no? So, it outweighs actually the benefit. So, tawag dito, hindi siya dapat kinakatakutan yung side effect. Now, sabi ko, libre yan. Marami tayong mga social hygiene clinic and HIV treatment facilities across the country. So, we have more than 250 treatment facilities across the country in all regions, no? So, pwede kayong pumunta doon. If you're not comfortable in visiting yung facilities, meron din tayo mga community-led organizations that are providing services, okay? Katulad ng Love Yourself, meron tayong Sale Clinic, meron din yung grupo ng Hash, they are actually providing tele-prep or telemedicine. You just have to call them, and then they'll bring your testing kits and prep in your doorsteps. So ganun ka-convenient, no? Kung wala kayong time na pumunta mismo. So maraming options. Meron tayong tinatawag na mga community outreach workers bringing services, at the community level for better access sa ating mga clientele. Right. So marami pong options, it's free, and madali lang siyang kunin, may flexibility with the options. But in terms of the turnout, siguro, no, kung ilan ba talaga yung nag-avail na nitong medisinang ito, do we have data na that supports or suggests kung ilan na kaya yung nakapagkuha nito? Okay, in terms of numbers, no? So I'll give you an idea. Ang target natin sana by the end of 2026, no, ay maka-enroll tayo ng 150,000 clients, okay? And so far we're still at the 50,000 mark. So medyo malayo-layo pa tayo. And the 150,000, just to give you an idea, mababa pa rin yan for us to see the impact at the national scale. We need to cover at least 50% of eligible clients, no, to be on PrEP para makita natin yung decline ng new infections. Pero yun nga, the system is ready. I mean, we already have the commodities, the supply in place dun sa ating mga treatment facilities. Marami na rin tayong mga demand generation activities para alam ng ating mga kliyente na ito ay available, ito yung
paraan para maka-avail sila ng services. So, ang kailangan lang talaga ay mas marami pang makaalam, no? At magpumunta dun sa mga facilities natin or tumawag dun sa mga hotline, no? Pwede naman nilang i-Google or tingnan sa may mga Facebook account yang mga clinics na nabanggit ko. Pwede niyong bisitahin yung kanilang social media platforms, no? And request for the services that you want. So kasama dyan yung self-testing. Uh, yung self-testing, hindi na lang kailangan pumunta dun sa facility yung tao para magpa-test, no? Binigyan din natin sila ng option na pwedeng self-testing na lang, parang pregnancy test kit na lang yan, na kung saan sila mismo yung tutusok sa sarili nila, kung maliit lang yun, kukuha ng dugo, and then ilalagay dun sa test kit na parang kamukha ng pregnancy test kit, no? And then it will give you results in a few minutes. And then ito yung ipapakita nyo dun sa facility. You can actually, send pictures of the result para kung negative, ay papadala na kayo nung pre-exposure prophylaxis. So napakasimple nung procedure natin. Yun nga lang, ang challenge natin ay hindi pa widespread yung yung information na ito. Kaya malaking tulong nga na sa programa ninyo na ito ay mapaalam natin na may mga ganitong serbisyo na self-testing, pre-exposure prophylaxis, and then even condom, pwedeng if you want, pwedeng mag-request doon. So may pack na ibibigay sa inyo na nandun na yung pre-exposure prophylaxis, yung gamot, meron na rin condom and lubricants na pwede nyong i-request. Right. And speaking of testing, syempre we have to discuss, 'di ba? Marami pa ring takot, unfortunately, na magpa-test given the stigma, given the discrimination. Kaya paano kaya natin mahihikayat ng mga tao na magpa-test in the first place? If it's convenient, if it's easy to do, at sino ba dapat yung mga dapat magpapa-test? Okay. I think una yung stigma I think is coming from the belief or yung notion that HIV is a gay disease, no? That because of the circumstances nung 1980s where unang na-diagnose sa gay community. But, hindi na totoo yun dahil anyone can be infected by HIV. Yung mga first case nga dito sa atin sa Pilipinas, if you remember, are coming from females, no? Sila yung mga naging mukha ng HIV noong early 80s, late 80s and 90s, no? Sarah Jane Salazar, ginawa pa ng pelikula yung mga buhay nila, Dulzura Cortez. So nung starting ng 2000, doon lang nagkaroon ng shift, no, in terms of the type of epidemic. So naging mas marami yung kaso among the men who have sex with men, transgender women, dun sa mga sex workers natin, Yankee population, ito yung mga partners ng ating MSM and sex workers, and people who inject drugs. Okay, sila din. Kahit na they are cis men and women actually, but iba yung mode of transmission. So baka lang just to give you, a better idea kung paano ba natatransmit yung virus. Siguro pag-usapan natin yung mga principle, paano ba nako-continue yung transmission, no? So unang-una, meron tayong tinatawag na ESE, no? So parang one, E means exit. The virus should exit a human body, no? Through body fluids. So pag-usapan natin ano yung mga body fluids na nagdadala ng virus. And then yung another S is sufficient. Dapat sufficient yung number niya. And then it has to survive. The virus has to survive outside the human body. And yung survival niya critical yan because
very sensitive yung virus outside the human body, no? So ano siya, sensitive siya sa heat, changes in acidity ng environment, so madaling mamatay. And then the other E is entry. It has to enter another host or another human para ma-continue yung cycle ng infection. Kung wala yung isa doon sa apat na nabanggit, the transmission stops. Okay? So hindi matutuloy yung transmission. Ano naman yung mga bodily fluids na pinag-uusapan natin dito? Hindi lahat ng body fluids. So meron lang tayong specific na body fluids na mataas ang level ng HIV. Unang-una na dyan yung dugo. Okay? And blood products. Okay? Second ay seminal fluid. Ito yung semen sa lalaki. And then vaginal fluids as well. Okay? And breast milk. Okay? So, yun yung mga bodily fluids containing the virus. Other than that, like laway, tears, pawis, wala. So, kaya din kailangan natin i-correct misconception about the transmission. Sinasabi, it's a myth yan. Kung sinasabi na nakukuha yung HIV through kissing or through hugging, sharing of utensils, using, maduming CR, for example. Those are, or swimming pool, for example. Yun ay mga mali, no? Maling paniniwala tungkol sa HIV transmission. So, ano lang yung mga behavior or act, unprotected penetrative sex. So ibig sabihin, walang protection, may penetration. So merong exposure ng bodily fluids. Okay? Blood transfusion, okay? Dahil nasa blood nga, di ba? And also, mother to child transmission during pregnancy, delivery, and breastfeeding. So yun yung mga acts, no, where transmission can happen. So beyond that ay mali yung ibang paniniwala na katulad nga na nabanggit ko kanina. Right. Thank you so much, Doc Louie, no? So, I want to dive deep into itong mga naging misconceptions, no? I think it was very interesting na you pointed out that part of the big stigma and discrimination around HIV really started around yung first cases that was reported that it was reported about the mga gay men having the case. But my question is siguro, no, as a doctor, baka you can let us know what is HIV in the first place? How did this sickness originate, or has this sorry, ano bang proper term nito? Is it a disease? Ano bang parang pinaka-origins nitong HIV and AIDS? Okay, so yung human immunodeficiency virus, okay? It's a retrovirus, no? It's a type of virus from lentivirus family, okay? It's similar to the simian immunodeficiency virus or SIV. So, yun yung initially the virus exists among primates, okay? But because of contacts of people with sa mga forests sa tawag dito animal king parang forest, for example, so nagkaroon ng interaction. So yun yung theory, no, na pinanggalingan ng HIV. So and then nung 1980s, no, we na-discover yung first case of iba pa yung tawag nila dun sa sakit. Okay. And I have to differentiate, I think, importante yung i-differentiate natin yung HIV versus AIDS, no, or acquired immunodeficiency syndrome, kasi hindi sila magkapareho. Okay.
Ang HIV is the virus, the infection, HIV infection. Yung AIDS is a condition wherein the immune system of the person has already been destroyed by the virus. And that's why mahina na yung resistensya at prone na magkasakit yung tao from opportunistic infections, no? Opportunistic infection, ito yung usual na infection na sana kung healthy, maayos yung immune system, ay hindi basta-basta mauuwi sa severe form, no? Like pneumonia, no? Tawag dito, madali namang gamutin ang pneumonia sana from a healthy adult, young adult, no? But if for an immunocompromised person, that simple pneumonia can progress into a life-threatening conditions kasi nga sira na yung immune system. So, yun yung AIDS. And yung HIV, hindi palaging nauuwi sa AIDS dahil meron na nga tayong napaka-epektibong gamot na ang tawag ay antiretroviral drug, okay, or therapy na iniinom ng isang tao may HIV. Um, so hindi na nagpo-progress sa pagiging AIDS. So HIV infection na lang siya, and it can be that way for life because until now wala pa rin cure, okay? So basically HIV infection is just a chronic disease, similar to other chronic disease such as diabetes or hypertension. Okay, so hindi na siya death sentence. Kaya din maraming natatakot magpa-test because akala nila pag na-diagnose sila, katapusan na. Hindi ang dami pang pwedeng gawin. Napakabisa na nung gamot. At ito nga, libre pa na binibigay sa atin. Right. So we have ways to prevent the virus and we have ways to treat it, no? So gaano kadalas po ba dapat magpa-HIV test? And ano po yung mga preparations kailangan for somebody who would want to be tested? Okay. So ang recommendation ay every quarter, lalo na if you are sexually active individual. Pero lahat dapat, no, lahat ng adult, at least meron tayong baseline, no, na HIV test. Pero for those people that are engaging in sex, every quarter ang recommendation natin na nagpapatest. Okay? So, and for pregnant women, just to say, no, baka hindi pa natin alam, this should be part of the antenatal screening, no? Yung antenatal care na tinatawag. Lahat ng mga buntis, pagpunta kayo dun sa mga OB, kasama yung HIV test na ino-offer. Okay? So, offer meaning hindi siya mandatory sana. Kasi ayon sa batas, hindi naman natin pwedeng gawing mandatory yung testing. It's more like opting out. So in-offer, and then yung pasyente ang magde-decide kung mag-opt out siya or hindi niya gagawin. But dapat standard, no? For pregnant women, i-offer sa kanya yung test as part of the antenatal care. For the other populations, no, yung MSM natin, transgender women, people who inject drugs, talagang regular dapat, no? Every quarter dapat nagpapatest sila. Kasi napaka-importante nung sinasabi ko kanina, yung testing is an entry point for, all the other services for HIV care, whether it's prevention or treatment. Okay. And then, importante din na kung madadiagnose, no? Huwag tayong matakot. Ito yung kadalasan nagiging problem natin na nauunahan na ng takot, hindi na nag-continue mag-access ng services, and then darating nilang sa ospital,
mahinang-mahina na yung resistance, immunity, marami ng komplikasyon, mas mahirap gamutin yun. So, nakikita natin yung status na yan because yung CD4 count, ito yung count ng um, klase nung cell na minimeasure natin kung gaano kababa or kataas yung immune system, kung kalakas. One-third ng mga bagong diagnose na nakikita natin ay napakababa na nung CD4, less than 200, which means yung infection ay matagal na, okay? And mahina na yung immunity. So, ayaw natin na ganun kasi gusto nga natin ay early testing, early initiation, treatment initiation, and adherence, and then early achievement of the undetectable status. Right. So, test often, test every quarter. Does that include people who may not be sexually active, Doc? For people not sexually active, at least, yung baseline na tinatawag ko kanina. I mean, at least once, no, na matest kayo. Kasi we do not know. I mean, there might be other, tawag dito, mode of transmission na nabanggit. Hindi lang naman siya sexual transmission, right? So, pwedeng sa dugo or pwedeng nagkaroon ng accidental injury, or needle stick injury na hindi ninyo alam, or hindi na matandaan pero nagkaroon pala na it could also be a mode of transmission. So for non-sexually active individuals, at least meron kayong baseline or may once na na-test kayo for HIV. Right. And speaking of, no, parang I want to discuss naging malaking issue sa bansa. Especially you yourself coming from Palawan, di ba? When we heard that in Palawan that there was a registered HIV positive case sa isang bata na 12 years old. Ano na po ba yung nagiging status po nito, and ano po yung mga ginagawa ninyong programa dyan in the Palawan Local AIDS Council upang ma-prevent yung mga ganitong cases and treatment ng HIV and AIDS? Yung pabatang-pabata ng yung age ng nai-infect, hindi na tayo nagtataka, no? It's not unusual anymore. Because if you look at the survey, again, this is the young adult fertility survey conducted by the government. If you look at that data, yung sexual debut ng mga kabataan natin across the years, pababa ng pababa, no? So parang yung survey yung pinaka-recent survey from 18 initially, naging 15 years old. So ibig sabihin, average sexual debut natin ay 15, 16 na ng mga kabataan. So ibig sabihin, they started having sex at the age of 15, 16. Okay? And i-match natin yan doon sa study na ang baba ng porsyento ng may tamang kaalaman sa prevention at at mababang porsyento ng mga kabataan natin na gumagamit ng condom. Ito yung dahilan. So, kaya mas pabata ng pabata din yung mga nai-infect dahil wala silang access, sa services na to, sa condom, and then idagdag pa natin yung pagiging bata in terms of adventurous, aggressive, yung behavior ng kabataan natin, no? So parang um, everything considered, that should actually give us idea kung bakit mas pabata ng pabata yung nai-infect. Now, going back to the question dun sa case na sa Palawan. So tama ka, verified naman yung 12 years old, it was sexually transmitted. I mean, ang mode of transmission nung ay sexually din. And last information I heard from the facility mismo, they've started the treatment already dun sa bata, no? So hopefully mag-continue ng treatment kasi sabi ko nga kahit naman na-diagnose ng at the young age, that person can actually continue living the life that person wants, no? So kung mag-aaral siya, he can, kasi
andyan naman yung gamot, and the government will provide it for free. So kailangan lang ay regular na bumalik doon sa facility para mag-refill ng gamot, magpa-check up, and then ma-identify kung may problema doon sa gamot, madaling ma-monitor. So, um, and this is just one case. I mean, ang dami natin yan across all the 200 plus facilities natin in all regions. Maraming ganitong kaso na 15 years old, 14 years old, sexually transmitted na diagnose natin. So, I think the goal is, to equip our young people of the right information and the right behavior, give them options. Hindi tayo dikahon na sasabihin lang natin, bawal makipag-sex sa mga bata. Okay? It's not working. I mean, with the society environment that we have now, na mas pabata ng pabata yung may access, no, sa ganitong activities, hindi talaga natin mapiprevent na hindi sila makipag-sex. What we can do is to give them protection and options kung paano nila poprotektahan yung mga sarili nila. And it's a life skill, actually. So this is part of the comprehensive sexuality education. We're not only teaching them about sex. Comprehensive sexuality education is about empowering them, giving them the skills when to say no if they cannot, and making decisions, actually. Yun yung pinaka-importante na tinuturo ng CSE. Binibigyan natin sila ng kakayahan na magdesisyon ng tama. And if they are making the right decision, then we can prevent, transmission of any other sexually transmitted disease and, unwanted pregnancy for that matter. Right. So, Doc Louis, the role of the government is to support and equip the constituents with the proper prevention kits, treatment medicines. The role of our educators, according to the Comprehensive Sexual Education Act, is to educate, di ba? Yung mga kabataan and just people in general about the issue. As country director naman of UNAIDS, ano naman yung ginagawa po ng inyong opisina on the issue of HIV and AIDS in the country? Okay, so the Joint United Nations Program on HIV and AIDS, we're actually the secretariat, no? My office is the secretariat of, the other, we have 6 UN agencies in the country na merong HIV program. That includes WHO, UNICEF, UNFPA, UNDP, UNODC, UN Women. So we have this joint activity. Ibig sabihin, we have a joint plan and then basically supporting the country. We're here because we support, the program, the country's program on HIV in all areas, from policy development, introduction of innovations such as the PrEP and self-testing, also providing support dun sa ating mga community-led response, which is very important in the context of the HIV program because in our setting, napakataas pa rin ng stigma and discrimination, no? Marami pa rin nahihiya pumunta dun sa mga social hygiene clinic or HIV treatment facility natin. And this is the role of the community-led response is very, critical. I mean, they play this role ensuring that yung peer-to-peer approach, which is quite effective, para madala nila yung mga serbisyo at maka-access ng serbisyo yung ating mga key populations na tinatawag. So, aside from that, isa sa role or function ng UNAIDS, no, is to influence the government and advocate for sustainability. Kasi hindi naman kami magtatagal dito, yung development partners like us. I mean, we're not here for life. We're just here to support the government na hanggang sa magkaroon sila ng mas stronger and sustainable HIV program. Okay? So
for it to be sustainable, dapat merong maayos na investment, na pondo. Hindi lang ang Department of Health kasi like I've said, in HIV is not just a health issue. It's a development issue. Pumapasok yung religious, pumapasok yung socioeconomic and even educational aspect of it. So, kaya gusto natin na lahat ng ibang sangay ng gobyerno maliban sa DOH ay magtulong-tulong. At kasama, napaka-importante ng role ng local government unit kasi sa isang decentralized health system, devolved ang yung mga local government, na ang mandato actually nila, sila yung magbibigay ng mga serbisyo. At para makapagbigay ng serbisyo, dapat nag-hire sila ng mga personnel na gumagawa nito, nagdi-deliver. So, ito yung patuloy na ina-advocate natin kasi nakita natin na kulang yung mga tao. Sa ngayon, meron tayong Global Fund donor, meron tayong USAID na support, no? Pero matatapos na yan because of the shifting in the Yeah. international aid policy, particularly ng US. So lahat ng yun matatapos. Maiiwan ng gobyerno na i-continue lahat ng mga programa na sinusuportahan ng international donors. At yun yung ginagawa ng UNAIDS. Tinutulungan natin ang gobyerno na mag-transition to become dependent, no, sa tulong ng ating mga international donor. So hopefully, no, isang paraan yung pagde-declare ng national emergency for HIV para maging priority ng iba't ibang sangay ng gobyerno, kasama na dyan ng local government units, na pagtuunan ng pansin ang problema natin sa HIV at magbigyan ng tamang investment para ma-scale up natin yung mga services at mga interventions that we have in place. We know how to end the epidemic. Alam na natin yan. Napakasimple actually. Kailangan, ang dami na nating innovation, ang daming advancement na meron tayo. Kailangan lang natin ay i-implement yung mga yon, at sa pag-implement, kailangan natin ng pondo. Kasi walang gagawa. Kung wala tayong taong papasweldohan, kung wala tayong ipo-procure ng mga gamot at mga testing kits, at mag-i-implement ng mga serbisyo at mga programa for HIV. So, kaya kailangan natin i-sustain through parang greater investment dun sa HIV program. Maraming salamat, Doc Louie, and for the good work that you do surrounding HIV and AIDS, no? I know in the start I've mentioned that December 1 pa ang World AIDS Day. So in the months, in the days leading up to this, baka meron po kayong mensahe, paalala, or maybe activities even that you want to promote before we close this show. Yeah, siguro ang panawagan ko lang ay wag na natin hintayin yung December 1 or ano pa mang yung third week ng May 19, which is the International AIDS Candlelight, where we observe and commemorate, yung mga namatay sa HIV. Wag na natin hintayin pa yung mga specific dates na yan. We need to act collectively, and now is the time. Ito yung panahon para pag-ubusan na natin ng ating atensyon kasi every day, as you mentioned, 55 new cases are being diagnosed, meaning 55 client or people living with HIV will be taking their antiretroviral treatment for life. At mas magastos yan. So, in the long run, if we can actually prevent the infection much better, I cannot, overemphasize yung saying natin na prevention is better, is more than a pound of cure, which is tama talaga. So, pag mag-invest tayo sa prevention, mas malaki yung magiging savings natin in the future because particularly for this condition, dahil lifelong siya, wala naman cure. Okay? So, I encourage all government, sector, private sector, local government units,
And yung mga community-led organizations natin, na huwag kayong mapagod. Nandito na tayo and we need to act now and fast kasi baka maunahan na naman tayo ng pagdami, pag-expand ng epidemic. And pag nag-expand yan, mas mahirap ng kontrolin. Thank you. Maraming salamat po, Dr. Ocampo, and for the insights and your advocacy. Pagpalain po kayo. Thank you din sa pag-imbita. Salamat. Ngayon naman, kasama natin si Dr. Melba Magay para pag-isipan kung ano ang sinasabi sa ating kultura ng pagtaas ng pagdami ng sakit na HIV at AIDS. Dr. Melba, kondo nga po ba ang sagot sa HIV at AIDS? Well, in the first place, yung mga external na controls, no? At saka yung pagbibigay ng klase ng social environment para mapigil ng mga tao sa halimbawa yung sakit na yan. Magbigay ng condom, magbigay ng mga safety measures para ma-prevent, no? Yung mga ganyan. Maganda yan. Kaya lang, I think external yun eh. Maisip natin, bakit lumaganap ito? No? Maraming internal as well as external na factors dyan. Ang external, of course, is yung environment in which most of our young people live na ngayon. Halimbawa, meron sila exposure globally, which means na yung sexual code, no? Sexual behavior, napupulot na ngayon sa internet. So, posible na yung mga bata, no, yun ang exposure nila. So, akala nila, yun ang norm. Na hindi naman yun ang dapat dahil hindi naman natin kultura. No? So, yung external na social environment can shape yung mga choices nila, lalo na yung mga kabataan. So, isang ano yun, and I think ang answer dyan, while we must put in place, no, mga preventive na mga measures, no? Kailangan din merong internal na nurture ng control. Kasi yung social control, medyo walang masyadong bisa yun eh. Kaya yan ng mga Pharisees, yung mga scribes ng unang panahon, na marami silang rules and regulations, pero hindi naman nagagawa. Kasi nga external. Samantalang, mahalaga yung how do we nurture yung self-control ng mga bata? How do we give them yung klase ng nurture na very strong yung habits of the heart? No? In other words, yung very secure ang kanilang self-image. So, hindi sila basta-bastang, kung ikaw babae, hindi ka basta-bastang you will go and go to bed with somebody. Kasi you honor yourself, no? Self-image yun eh. So, yun, internal yung control na yun. Also, yung tinatawag na moral control, na yun naman galing sa simbahan. And I think, unfortunately, this is an index ng failure din ng simbahan, na magkaroon ng klase ng spiritual nurture in such a way na mga kabataan, very strong ang moral resilience, no? Kaya nila na lumaban sa mga youthful passions nila, halimbawa. Kaya nilang i-control ang sarili nila, pero yung control na yun, internal. At yun, manggagaling lang, sa tingin ko, sa spiritual nurture ng simbahan. Kasi yung external, ano yan, useful din naman, no? Na meron kang pupuntahan, clinic, meron silang condom, meron silang mga kit, yung ganong sinasabi. That's useful, no, lalo sa mga poor. Pero, I think, eventually, ang mas effective is yung inner na control. At yun, sa tingin ko, magagaling lang sa mga parents, magagaling sa kultura, magagaling sa simbahan. Unfortunately, yung nurture na galing sa parents, hindi na rin malaganap kasi nga marami tayong, we have 12 million OFWs, no? Na ang mga bata natin lumalaki nang wala silang
galing na mga aral, mga moral sa kanilang mga magulang. Malaki sila na wala silang guidance whatsoever. Iniiwan sa mga lola, sa mga tiyo, mga ganyan. So, walang very basic na moral nurture yung mga bata ngayon. Ang kanilang napupulot lang ay yung nakukuha nila sa internet na licentious yung mga societies, no? Nakikita natin yung mga western movies, yung mga ganyan. So, medyo kailangan isipin natin paano yung inner na control mano-nurture, no? Internal. So, magagaling sa parents, magagaling sa simbahan, magagaling din sa kultura. Unfortunately ngayon, yung aming generation halimbawa, no? Meron pang bahid ng stigma dyan eh. Pagka ikaw ay may ganyang may ganyang may syphilis ka, yun yung sa aming generation. Medyo may stigma yan. Ngayon wala na yun eh. At lalo na itong HIV/AIDS. Okay lang ngayon na wala ng stigma masyado. Problema naman, wala ring moral control yung mga kabataan natin dyan. Kasi nga, generationally, walang continuity eh. Yung mga values. Yung generation ko, halimbawa, medyo tabu at saka medyo tinitingnan yan na product ng licentiousness. Ganon. Ngayon, hindi na eh. Hindi na siya tabu and that's good. Pero at the same time, hindi rin tama na we just say na, well, ganyan talaga ang tako ng panahon. No? Ito yung mga kabataan natin. I think, kailangan palakasin internally yung kanilang moral na resilience. Walang ganun eh. Unfortunately, dahil nga walang parents, karamihan, wala rin silang mga, I think, exposure sa mga healthy na mga relationships in such a way na nakapangyayari, whatever it is that they see sa internet. So, yun ang medyo dapat we have to watch. Kasi nga walang generational continuity yung values natin, even as Filipinos. Not to mention being Christians, no? Yung values lang natin noong unang panahon, sa generation namin, na at least meron ka pang moral control sa sarili mo. Na you do not, kung babae ka, you don't just give yourself away, no? Sa sino yung boyfriend mo, girlfriend mo, meron pang ganun eh. Sa generation ko. Pero itong mga Gen Z at saka yung mga millennials, I am not sure na meron ganung control. So, in a way, importante at useful din yung merong sinasabi ng mga ginagawa ng gobyerno for prevention ng mga ganito. Pero, at saka importante rin yung halimbawa, solusyonan ng poverty. Kasi, yung OFW, phenomenon niya ng poverty eh. Yung early years, yung mga seaman, sila yung nagko-contract ng HIV. Tapos, nakukontaminate nila yung, na-infect nila yung kanilang mga asawa when they come. Yun ang mga early cases eh, dito sa Pilipinas. Ngayon, tatanungin natin ng mga sarili, bakit sila ganon? Kasi nga, it's very lonely pag ikaw abroad, no? Tapos pagbaba nila siyempre sa vapor. So, magwawala sila ng kaunti, yung mga ganon. Pero kung wala tayong masyadong ine-export ng mga OFW, walang masyadong families na one parent, no parent families, ganon. Dahil sa poverty. So, kailangan solusyonan din yon. Yung tinatawag, you need to have some plausibility structures around it din. Hindi lang yung mga preventive measures na public health, ganyan. Kundi, yung baguhin din yung social environment in such a way na hindi kayo nawawalan ng mga pamilya
na walang moral guidance ang mga parents, yung mga ganun. So, that's the I think yung main concern ko na walang generational continuity yung mga values natin as a culture, no? Not to mention the fact that we are supposed to be a Christian country. Bilang social anthropologist naman po, sa palagay po ninyo, Doc, bakit kaya nawawala yung pagiging pagkakonserbatibo ng mga Pilipino sa panahon ngayon pagdating sa usapin ng sex? Alam ko nabanggit niyo po yung exposure sa media. Oo, sa media. Kasi mo pag nanonood ka ng isang pelikula, no? Na galing sa Amerika, halimbawa, nag-date lang sila. Maya, they're in bed na. Yung mga ganon, ano? Sabi, so iniisip mo, teka muna, bakit napakadali? First date, ano? Tapos mo, they go to bed na, yung mga ganon. And dahil wala namang, doon, stigma or anything doon sa kultura na yon. So, I think, yung exposure ng mga kabataan sa ganon, eventually, they embrace then, no? Yung ganong license sexually. At saka yun na nga, wala na ring social control dahil yung mga matatanda, wala naman, no? Na pwedeng sabihin sa kanila na hindi pwede yan. So, it's important sa tingin ko na mabalik natin yung, hindi yung sense ng shaming, sense ng tabu ito, ganon-ganon. Dapat ibalik yung moral controls na we used to have as a society. Wala nang ganun. So, it's very interesting sa akin na konti na lang yung mga tao na remain conservative when it comes to sexual issues. Ganun. Ayun. And then if I may ask, Doc, no, saan po nanggagaling yung pagiging conservative ba natin? Is it a religious thing, or would you say na we were also conservative even way before we were colonized by the Spaniards po? Well, actually, may mga narratives na, halimbawa, doon sa mga cordilleras, no? Meron silang parang trial marriage. Yung halimbawa, meron silang, ano ba ang pangalan, nalimutan ko na pagka ikaw ay may gusto sa isang, then, yung, may ulog ba ang tawag doon, yung meron silang bahay, pwede silang parang trial marriage, yung gano'n. Pero yun, kahit na may gano'n, premarital, no? Pero yun, merong sanction ng society. In other words, once you enter into that arrangement, no? It is assumed na dapat pangatawanan ninyo, no? Manindigan kayo dyan. Even in our pre-Christian kultura, may ganon. May community pressure. Kaya actually, ang nangyari sa atin, nawala rin yung community eh. Kasi before, very strong yun eh. Yung community na, boy and tribal elders, no? Pag nagwawala kayo, meron kayong alitan, ganon-ganon, pwede kayong pumunta sa mga elders, no? At sila yung bahala na ayusin, no? Yung magawa ng mga arrangements para kung ikaw agree, o ganon-ganon, merong mga rewards and punishment na system, no? Na galing dun sa internal controls ng society. Unfortunately, nag-breakdown na yun. So, you started to have formal systems ng government, formal courts, formal ganyan. Ang nangyari, nag-substitute yon for the community. Hindi na, wala nang pressure. Kasi iba yung pressure ng mga kamag-anak ko, mga neighbors ko, mga ganon, mga kapatid ko, pamilya ko, ganyan. Iba yung ganong pressure dun sa, meron ka lang law, no? Against ganito, ganyan. I think, sa akin, mas effective yun yung community. Kahit sa marriage, kaya meron kang kasal. Kasi nga, you are doing this not just in the presence of God, but in the presence of a community. At yung community helps you to keep your vows, to keep your promises to each other, no? Until death do you part. Kumbaga,
may ganong pressure. Wala na rin masyado yung ganong community. Now, nai-erode na yung family values, nai-erode din yung community. Mas malakas ang media. If you ask me, parang ang media nag-substitute na as for value formation, for morals, for dun sa which used to be functions ng family, function ng neighborhood, function ng community. Nag-substitute siya. Even eskwela. No? Eskwela, baliwala na rin. So, I think we need to understand yung impact ng media sa mga kabataan especially. So, we accept mga values magaling kung saan-saan. And that is actually shaping us more than, kaya mga kabataan ngayon should also be watchful how ang media is shaping them. Importante yun na very aware tayo, how is media shaping me? No? Yung values ko, pananaw ko sa buhay, yung aking mga relationships. Unfortunately, so much of the content ng media is galing sa labas, galing sa West. Hindi naman natin society yun So tayong mga Pilipino, dapat very aware tayo ng what is this doing to me and what is this doing to my culture. Ganun. So exposure po to media, loss of community, tapos yung sense of self po, no? Para naman po sa segment natin ng Saganang Amin, ano po ang masasabi ninyo sa ating mga kabataan ngayon? Well, unang-una, dapat very watchful ang mga kabataan about the way they get shaped ng media, yung technology. Kasi whether we are conscious of it or not, we are being shaped na ngayon, hindi so much by our families or even by our neighbors, our community, but we are now being shaped powerfully by the things that we see, things that we hear sa media. In other words, na overshadow na niya yung influence ng ating mga parents, influence ng ating mga teacher, influence ng simbahan. All of these things have been overshadowed ngayon ng media. Now, it is very important na ang mga kabataan natin ngayon are actually conscious of the way ang technology is shaping them. Bakit po? Sapagkat halimbawa, sabi ni Jesus, no? Yung lust, yung bakit wala na tayong controls, no? Sa mga passions natin, sa mga ganyan, lalo na pag mga bata. Kasi, in the first place, lahat yan nag-uumpisa, no? Sa loob. At sinasabi ni Jesus, that's why it's important na very watchful tayo, ano yung nakikita natin. Kasi nga nag-uumpisa yan sa ano yung nakita, and out of that, desire, no? It gives birth sa desire, sa lust, sa ganon. So, sabi ni Jesus, dahil doon nag-uumpisa yan, you have to see to it na yung iyong nakikita, your eyes, no? Hindi nakatuon sa mga ganyan. Sabi niya, if your eye causes you to sin, sabi, you pluck it out. Sabi niya, if your hand causes you to sin, sabihin yung hand isa, yun yung instrument for action, no? If your hand causes you to sin, sabi, you cut it off. Now, it's a very severe na self-restraint yung hinihingi ni Jesus sa atin, so that we are not really just shaped by the things we see or by the things we do. So, importante yung magkaroon tayo ng, tawag ko dyan, is sensory deprivation. Sabi ni Jesus, it's better na you have one eye, no? And go to heaven, than go to hell. Or you have two eyes, two hands, and then you go to hell. Better, sabi niya, na isa na lang ang mata mo at isa na lang yung kamay mo. Just so, you do not go to hell. Ibig sabihin ni Jesus, we must refrain from saying or doing anything that
causes us to sin. Tayo ngayon, because of the technology and all the images around us, mahirap na i-censor yung what we actually see. Minsan, there are things that we see na bigla na lang we get attracted and then desire comes forth, ganon. So, importante, sabi ni Jesus, what you see, no? Yung you guard your eyes. Saan mo nilalagay yun? Saan mo tinutuon yun? At saka, yung mga activities din, ano? You don't go to places na alam mo, places of sin, no? Mahihikayat ka sa mga tukso. You don't go to those places. In other words, there are certain areas of human experience na wag na lang gawin. Even if other people do it, no? O gusto nilang pumunta sa ganitong movie, gusto nilang mag-bar ng ganito, gusto nilang... sometimes, sabi ni Jesus, in order to remain pure, no? And we do not enter into this desire that causes us eventually to lust and to sin. Sabi niya, di, huwag nang pumunta. In other words, don't do it. Don't see it. Kumbaga, let your eye, kahit na mag-isa ka, one-eyed ka na lang, o ano. Kasi, ganun na lang ang severity because it really, in a way, no, eventually brings us to the road of sin. Kaya, para sa mga kabataan, dapat matindi yung self-control natin doon sa mga bagay na alam natin will make us sin. Meron kaming mga young people noon dito sa Isaac na yung aming media team, no? Gusto nilang pumunta ron sa mga, mga art films ko, no? Na, medyo pornographic, ganyan. So, sabi ko sa kanila, bakit tayo pupunta doon? It gives you images that you sleep with and eventually brings you to places where you sin. Sabi ko gano'n. In other words, kung tayo ay mga tao na madaling madala ng things that we see, no? So, sabi ko, you refrain. Even if sabihin na natin na art film yan. May mga staff ako sa casino na art film naman yan, Ate Merce. Hindi, kahit na art film yan, the fact is that it lodges permanently in your brain, in your consciousness. And when wala kang masyadong control, edi you sin. Kaya sabi ni Jesus, it's better na meron kang sensory deprivation. You don't see this film, you don't see this movie, you don't go to these places na alam mo, no? Will make you behave sexually in a wrong way. So, importante na yan ang tunay na prevention ng HIV/AIDS, yung internal na control. And allowing ourselves to be limited in our experiences, no? Hindi yung gustong-gusto natin pumunta doon dahil gusto nating ma-experience, no? Part ng ating maturity and growing up is we know how to manage the things that we experience. Saan tayo pupunta, saan tayo lulugar, ano yung titingnan natin. Kaya very severe ang sinasabi ni Jesus yan. You pluck it out. No? If these things that you see, causes you to sin, cut off your hand if it causes you to sin. So, may mga ganyang experiences na hindi naman kailangan na maranasan natin. At kailangan sabihin natin sa mga sarili natin, I am not going there. Kasi, it will make me sin. Ha? So, yun lamang po, especially para sa ating mga kabataan. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga manonood na patuloy na sumusubaybay sa ating mga episode dito sa Isip Isak. Kung may natutunan po kayo sa episode natin ngayon tungkol sa HIV at AIDS, mag-like at mag-share po ng ating episode ngayon. Sa simpleng pag-share, maaaring makatulong ito para magbigay kaalaman at posibleng makapagbago ng pananaw at buhay ng isang tao. Mag-comment din kayo ng inyong mga karanasan kung may kakilala kayo na nakaranas o nakakaranas ng diskriminasyon
dahil sa sakit na ito. Kung may maitutulong man kayo sa mga nangangailangan ng mga support group, mag-comment na rin kayo sa episode na ito. #isipisak po. Pag-isipan natin ng mabuti ang mga nangyari sa ating paligid. Sa mga hindi nasimulan ng episode ngayon gabi, pwede niyo po itong balikan sa aming Facebook page o bisitahin ang Isaac Advocacy Channel sa YouTube. Kung meron po kayong nais pag-usapan dito sa Isip-Isak, pwede po kayong mag-comment o mag-message dito sa aming page. Ako po muli si Joshua Lidasan para sa Isip-Isak. Pagpalain po kayo.